hindi mo talaga malalaman kung kailan magbabago ang lahat. Minsan, sa isang kisap mata, isang kilos, isang desisyon, at tuluyan mong hindi na mababalikan ang dati mong buhay. Ako si Elena Ross. At bago mo ako husgahan, gusto ko lang marinig mo muna ang buong kwento. Sapagkat sa loob ng 15 taon, ako ay isang pastor. Hindi basta pastor, ako ay dedikado, taimtim, at kumbinsido na ginagawa ko ang dakilang gawain ng Diyos. Ang buong buhay ko, bawat hininga, bawat sermon, bawat dasal, lahat yon inialay ko sa langit. Hanggang sa isang araw, sa mismong harapan ng simbahan, tinapakan ko ang isang rosaryo. Isang banal na rosaryo. At sa sandaling iyon, nagsimula ang katapusan ng dati kong pagkatao. Bakit ko iyon ginawa? Bakit isang taong buong buhay ay tumindig sa altar, bigla na lang gagawa ng isang bagay na tila paglapastangan? Iyan ang tanong na gigising sa iyo mamaya. Pero bago ang lahat, hayaan mong bumalik tayo kung saan talaga nagsimula ang lahat. Guadalajara, Mexico. Mainit, maingay at palaging amoy insenso tuwing linggo ng umaga. Doon ako lumaki. Anak ng isang diakono at isang debotong Kristiyanang ina na hindi nagsisimula ang araw ng walang dasal sa harap ng altar sa aming bahay. Bata pa lang ako, parang naprogram na ako sa dasal, disiplina at doktrina. Ang simbahan ang naging pangalawa kong tahanan. Doon ako natutong umawit, umiyak, manalangin, matakot, at magmahal, lahat sa isang lugar. Tuwing linggo, ramdam ko ang kakaibang kapayapaan, habang umuupo sa gitna ng misa, hawak-hawak ang maliit na rosaryong ibinigay sa akin ni Mama noong ako'y 7 taong gulang. Elena, sabi niya habang iniabot ito. Huwag mong bibitawan to kahit kailan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, natawa ako noon. Bata lang ako. Rosaryo lang yan, akala ko. Pero may kung anong bigat sa mga mata ni Mama nang sabihin niya yon. Para bang mailihim na laman ang bawat perlas ng rosaryo. Sa edad na 12, isang gabi, habang nasa retreat ako kasama ang iba pang kabataang Kristiyano, nangyari ang hindi ko malilimutan. Habang lahat ay abala sa kanta at dasal, bigla na lang akong naluha. Hindi ako malungkot, hindi rin masaya, pero may kung anong bumalot sa puso ko. Isang presensya. Isang panawagan. Tumayo ka, tila bulong sa akin ng hangin. Ialay mo ang buhay mo sa akin. At ginawa ko. Mula sa gabing iyon, alam ko na, ako'y tatahakin ang daan ng paglilingkod. Nag-aral ako ng teolohiya sa isang kilalang seminaryo. Naging aktibo sa mga misyon, tumulong sa mahihirap, nag-aral ng lengguwahe ng banal na kasulatan. At sa bawat hakbang, mas lumalalim ang paniniwala ko na ako ang isa sa mga pinili. I felt chosen, separated for something holy. Pagkalipas ng maraming taon, naging ganap akong pastor. Nagtayo ako ng sariling kongregasyon. Sa una, maliit lang. 3 pamilya, ilang kabataan. Pero sa bawat sermon ko, mahigpit, mabigat, at puno ng apoy, dumadami ang nakikinig. Dumarami ang naniniwala. Sa loob ng 5 taon, ang simbahan ko ay naging isa sa mga pinakakilalang evangelical churches sa rehiyon. Ako si Pastora Elena, kilala, iginagalang, kinatatakutan. Pero kahit anong lakas ng palakpak tuwing sermon ko, kahit gaano kalalalim ang i-amen na naririnig ko tuwing panalangin, may bahid ng katahimikan sa gabi na hindi ko maintindihan. Hindi ko na masabing ako'y masaya. Bakit parang may kulang? Minsang umuwing pagod mula sa isang revival event, iniwan ko ang Bible sa tabi ng kama, kinuha ang lumang rosaryo ni Mama, at napaiyak ako ng walang dahilan. Ano bang nagyayari sa akin, Panginoon, bulong ko? Ba't parang may nawawala? Walang sagot. Katahimikan lang. At ang katahimikang yon ang nagsimulang kumiskis sa kaluluwa ko. Sinubukan kong isantabi ang nararamdaman. Mas lalo pa akong nagsumikap sa simbahan. Mas madalas pa ang mga overnight prayer meeting, mas mahigpit ang mga preaching ko tungkol sa kasalanan, disiplina, at impyerno. Hinimok ko ang mga miyembro na tumalikod sa mundo, isuko ang lahat kay Kristo. At sila'y sumunod. May isang babae, si Dalia, lumapit sa akin minsan, luhaan, bitbit ang wedding ring niya. Pastora, sabi niya, iiwan ko na ang asawa ko. Sabi mo, pag hindi siya sumasamba, taliwas siya sa Diyos. Tumango ako. Sa loob-loob ko, yan ang tamang paninindigan. Pero nang umuwi ako, hindi mapakali ang dibdib ko. Napatingin ako sa salamin at naisip, tama ba to? Pero agad kong pinalampas.
Tinawag ko ang sarili ko, mahina lang ako, tinutukso ng kaaway. Panandaliang pag-aalinlangan. Pero hindi ito tumigil. Minsang nag-preach ako tungkol sa paghuhukom ng Diyos, napansin kong wala na akong emosyon. Parang nagsasalita na lang ako sa mikropono, wala sa puso. Pagkatapos ng sermon, lahat ay pumalakpak, tumanggap, lumuhod. Ako naman, dumiretso sa office ko, nilock ang pinto, at umiyak ng mahina. Tulungan mo ako, Diyos. Kung tunay kang nandyan, bigyan mo ako ng senyales. Nagsindi ako ng kandila. Binuksan ang Bible. Random. Tumapat ang mata ko sa. Subukan niyo ang lahat ng bagay, panatilihin ang mabuti. Namilog ang mata ko. At doon nagsimula ang sunod-sunod na tanong. Bakit nga ba kami galit sa Katoliko? Bakit kami naniniwala na tanging simbahan lang namin ang maliligtas? Bakit ang dami naming takot? Bakit kami laging humahatol? Nagbasa ako ng palihim ng mga libro ng ibang pananampalataya. Pinakinggan ko ang ilang video na dati kong tinatawag na heresy. Nagtanong ako sa mga kaibigang hindi ko na kinausap dahil sila ay hindi katulad namin. At doon ko naranasan ang una kong maliit na kalayaan. Pero ang presyong kaakibat noon, hindi ko inaasahan. Pag-uwi ko minsan galing sa isang interfaith conference na pinuntahan kong palihim, sinalubong ako ng isa sa aking mga assistant pastor. Pastora, anya, malamig ang tono. May mga nakakita raw sa iyong nasa Catholic Center. Totoo ba? Napakagat ako sa labi. Hindi ko naman sinasabing. Hindi na po kailangan ng paliwanag. Baka kailangan nyo na pong mamahinga muna. At iyon na nga. Sa isang iglap, unti-unting nabitawan ang lahat ng pinaghirapan ko ng 15 taon. Pero sa kabila ng lahat ng nawala, may kakaibang pakiramdam akong hindi ko maipaliwanag, parang paghinga matapos ang matagal na pagsisid. Isang bahid ng kapayapaan. At sa gitna ng pagkalito, pangungutya, at kawalan, isang lumang alaala ang bumalik sa akin. Ang rosaryo ni Mama. Bumalik ako sa drawer. Hinanap ko ito. At nang mahawakan ko, para bang may nagsimulang gumalaw sa puso ko. Iyon ang gabi na napaisip ako, paano kung hindi ako tumalikod sa Diyos, kundi papunta ako sa Kanya sa wakas. Bawat umaga, halos pare-pareho. Gigising ako ng alas 5, magdarasal ng tahimik habang nakaluhod sa gilid ng kama. Sa tabi ko, ang lumang rosaryo ni Mama, kulay asul, may gasgas na sa krus, at ilang perlas ay may bitak. Pero hindi iyon mahalaga. Ang rosaryong iyon ay tila paalala na may kabanalan sa gitna ng kaguluhan. Na may katahimikan sa gitna ng ingay. Pagkatapos ng dasal, diretso sa simbahan. Inaayos ang mga silya, sinisilip ang mga ilaw, nakikipag-usap sa team. Tapos, rehearsal ng banda. Maagang dumarating ang chore. Nakaayos ang mga bata sa children's ministry. Lahat ay maayos. Lahat ay disiplinado. Lahat ay sumasamba. Sa entablado, nakatayo ako bilang Pastora Elena, mataas ang noo, matalas ang tinig, at palaging may sagot sa lahat. Ako ang liwanag. Ako ang leader. Ako ang tinig ng Diyos, ayon sa kanila. Pero habang ang mga kamay ko ay nakataas sa pagpupuri, ang puso ko ay palaging bumubulong ng tanong. Bakit parang hindi ko maramdaman ang Diyos gaya ng dati? Minsang gabi, pagkatapos ng midweek service, nakaupo ako mag-isa sa opisina. May hawak akong tasa ng kape, malamig na. Sa kabilang kamay, hawak ko ang rosaryo, pinapaikot-ikot sa pagitan ng mga daliri. Sabay tanong, ito ba talaga ang katotohanan? Maraming taon akong nagturo na ang Diyos ay galit sa kasalanan, na ang mundong ito ay pansamantala, na ang tunay na kaligtasan ay nasa simbahan namin lamang. Lahat ng labas sa amin ay kadiliman. Pero bakit tila may liwanag sa labas na hindi ko pa nakikita? Isang gabi, habang nagbabasa ako ng isang komentaryo sa aklat ni Paul, bigla akong natigilan sa sinabi ng isang theologian. Ang pananampalataya ay hindi kontrol, ito ay tiwala. Para bang sinampal ako ng isang katotohanang hindi ko inaasahan. Ilang taon na ba akong nagtuturo ng pananampalataya gamit ang takot? Takot sa impyerno. Takot sa pagkakamali. Takot sa pagkakaiba. Naalala ko ang isang batang lalaki, si Marco. 11 anyos, miyembro ng chore. Isang araw, nahuli ko siyang sumasayaw sa TikTok ng isang worldly song. Pinatawag ko siya sa opisina. Umiyak siya habang sinasabi, ayan na naman po ako, Pastora. Masama po ba ako?
At sinabi ko, malamig, ang makasalanan ay hindi karapat-dapat sa altar. Ngayong inaalala ko yon, para bang may tinik na tumusok sa puso ko. Sino ba ako para iparamdam sa isang bata na marumi siya dahil lang sa sayaw? Simula noon, hindi na siya bumalik. Pagkalipas ng ilang buwan, may kumalat na balita. Isa sa mga assistant pastor, si Lito, ay sangkot sa issue ng pananalapi. Ginamit daw ang pondo ng misyon para sa personal na gastusin. May litrato pa siyang kasama ang isang luxury car. Nang dalhin ko ito sa head leadership, ang sagot sa akin ay simple, Elena, hindi natin kailangang sirain ang tiwala ng mga miyembro. Ayusin natin ito internally. Pero hindi ba't mali ito, tanong ko. Ang mas mahalaga, hindi magulo ang simbahan, sagot nila. At doon ako natulala. Ako ba ay bahagi ng isang sistema na mas pinipili ang katahimikan kaysa sa katotohanan? Sumunod na linggo, nagsermon ako tungkol sa katapatan, pero sa bawat salita, ramdam kong ako ang unang hindi totoo. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa kama, hindi na nagbihis. Hinawakan ko ang rosaryo sa dibdib. Hindi na ako nagdasal. Tahimik lang. Luha lang. Kinabukasan, dumaan ako sa isang lumang bookstore sa gilid ng lungsod. Doon, parang may humila sa atensyon ko, isang libro na may titulong Faith Beyond the Walls. Hindi ko kilala ang may akda. Isa raw siyang dating pastor din, ngayon ay isang spiritual seeker. Sa unang pahina pa lang, para bang binabasa niya ang laman ng puso ko. Minsan, akala natin pananampalataya ang sinusunod natin. Pero totoo, takot pala. Hindi ko mapigilang mapaluha sa mismong gitna ng bookstore. Bumili ako ng ilang libro. Karamihan, hindi aprobado ng simbahan namin. Mga teolohiyang itinuturing naming mapanganib, progresibo, at subversibo. Pero para sa akin, para silang tubig sa isang tuyong kaluluwa. Isang gabi, binasa ko ang isang kabanata tungkol sa grace, hindi bilang reward sa pagsunod, kundi bilang presensya ng Diyos, kahit tayo'y kulang, kahit tayo'y may duda. Napahawak ako sa rosaryo. Isinara ko ang mata. At parang narinig ko ang bulong ni Mama. Ang Diyos ay hindi takot, anak. Siya ay pag-ibig. Mula noon, nagsimula na akong hindi umattend ng mga meeting ng core leadership. Madalas akong manahimik. Kapag tinatanong ako ng mga miyembro, ngumingiti lang ako. Pero sa loob ko, isang revolusyon ang nangyayari. Gabi-gabi, humihiga ako, nakatitig sa kisame, hinihimas ang rosaryo, habang bumabalik sa isip ko ang sermon ko 5 taon na ang nakalipas, kung saan sinabi kong, ang sinumang hindi sa atin ay laban sa Diyos. Ngayon, tanong ko, totoo ba yon? O panlilinlang lang yon para manatili silang nasa ilalim namin? Isang umaga, habang nagkakape sa labas ng simbahan, lumapit si Lee, isang miyembro ng worship team. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. Pastora, sabi niya, pwede po ba akong magtanong? Tumango ako. Bakit po laging galit ang Diyos natin? Natigilan ako. Hindi ko po alam, sabi niya. Pero kapag nagdadasal ako, pakiramdam ko laging kulang ako. Hindi ako agad nakasagot. At sa mismong sandaling iyon, alam kong may kailangang magbago. Hindi lang sa kanya. Sa akin. Sa amin. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganitong sistema. Hindi ko kayang magturo ng Diyos na hindi ko maramdaman. Hindi ko kayang mamuhay sa paniniwalang mas marami akong takot kaysa tiwala. Isang gabi, habang tumutugtog ang ulan sa bubong, binuksan ko ulit ang Faith Beyond the Walls. Napunta ako sa isang pahina na may nakabold. Hindi mo kailangang lisanin ang Diyos para hanapin siya. Minsan, kailangan mo lang alisin ang pader. Muli kong tiningnan ang rosaryo sa kamay ko. Tumindig ako, lumapit sa salamin, tiningnan ang sarili ko. Sinungaling ka na ba, Elena? O sinungaling ang tinuro sa'yo? Hindi ko alam ang sagot. Pero isang bagay ang tiyak, hindi ako mananatiling tahimik. Hindi ako magpapanggap na buo habang unti-unting nababasag. At kung ang paghahanap ng totoo ay magdadala sa akin sa labas ng lahat ng nakasanayan ko, handa akong lumabas. Dahil kung may panlilinlang man sa gitna ng pananampalataya, mas gugustuhin kong masaktan sa katotohanan kaysa mamuhay sa kasinungalingan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga lumang file sa opisina ng simbahan, may isang sobre na nalaglag mula sa likod ng filing cabinet. Luma na ang papel at halatang matagal nang hindi nabubuksan. Walang label. Walang pangalan. Basta nakaipit lang. Agad akong kinabahan.
Binuksan ko yon at sa loob mga resibo, tala ng donasyon, at isang sulat na hindi kailanman ipinadala. Galing ito sa isang dating miyembro, si Alma, na matagal nang nawala at hindi na bumalik. Ang huling linyang nabasa ko ay, "Hindi ko na kayang suportahan ang isang simbahan na ginagamit ang pananampalataya bilang negosyo." Parang tinamaan ako ng kidlat sa dibdib. Si Alma ang isa sa pinakaunang miyembro namin. Palaging naroon. Tahimik. Mapagkumbaba. Tumutulong kahit walang humihiling. At ngayon, ganito ang iniwan niyang salita. Hindi ko na kayang bumalik sa ginagawa ko. Agad akong naupo, pinakalma ang sarili. Pero hindi ko mapigilan ang kuryosidad. Kinabukasan, dumaan ako sa opisina ng finance head, si Brother Edwin. Matagal na siyang tapat sa simbahan, masipag, maayos, pero may mga pagkakataong parang masyadong tahimik. At tuwing tinatanong tungkol sa budget, laging general ang sagot. "Edwin," sabi ko habang umiinom kami ng kape, "pwede bang makita ang detalyadong breakdown ng gastos ng simbahan nitong nakaraang taon?" Nanlaki ang mata niya. "Bakit po, Pastora?" "Nais ko lang makita kung paano natin ginagamit ang mga kaloob. Alam mo na, transparency." Tumango siya, pero halatang nag-aalangan. "Kung gusto niyo po, bukas ko na lang dadalhin." Ngayon na. Hindi siya nakagalaw agad. Pero makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan niyang inilabas ang laptop at binuksan ang isang folder. Doon ko nakita ang mga pangalan ng donors, ilang hindi pamilyar, at, ang mas ikinagulat ko, mga gastos sa mga item na hindi ko kailanman inaprobahan. Isang halimbawa, I10,000 Entertainment Expense Resort. Anong entertainment ito, Edwin? Nagkibit balikat siya. Team building po. Pero hindi ba't may sarili tayong center para dyan? Tahimik. At sa katahimikan niya, unti-unti akong nabubuo ng larawan sa isip ko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakahiga ako, binubuksan-buksan ang mga resibo sa isip ko, hinahawakan ang rosaryo. Para akong nilalamon ng sariling pananampalataya. Pagsapit ng linggo, pumunta ako sa simbahan ng mas maaga. Pinagmasdan ko ang mga dumarating, nakangiti, masaya, sumasamba. Pero sa bawat ngiti, para akong may nakikitang anino. Naalala ko si Ramon, isang matandang miyembro, dating janitor. Lagi siyang nagsasabi ng walang problema sa akin, Pastora. Kahit di niyo ako bayaran, basta para kay Lord. Laging may luha sa mata niya tuwing sinasabi niya ito. Ngayon, bigla akong nagtaka, sinusulit ba natin ang bawat pisong ibinibigay ng katulad ni Ramon? Sa kalagitnaan ng service, tumayo si Pastor Leo, isa sa senior leaders. Habang nagtuturo siya tungkol sa Abundant Life, napansin ko ang bagong relo sa kamay niya. Kilala ko ang brand, isang luxury watch. Tumitimbang ng 2 buwan na sahod ni Ramon. Pagkatapos ng service, kinausap ko siya. "Leo, saan galing ang relos mo?" Napangiti siya. "Galing sa isang partner church." "Blessing, no?" Bakit hindi ko alam ang tungkol sa partnership na yon? Bahagya siyang tumawa, pero hindi nakatingin sa akin. "Pastora, masyado kang nag-iisip minsan. Di ba't pag pinagpapala, wag questionin?" Sa mga sumunod na linggo, tahimik akong nagmasid. Pinag-aralan ko ang galaw ng pondo, ang mga desisyong hindi ko nalalaman, ang mga biglaang pagbabago sa lifestyle ng ilan sa core leaders. May ilan sa kanila na bigla na lang nagkaroon ng kotse, bagong bahay, mga bakasyon. Isang gabi, kinausap ako ng isa sa mga volunteers, si Nina. "Pastora," bulong niya, "ayoko sanang magsumbong, pero may nangyayaring kakaiba." "Anong ibig mong sabihin?" "Tulad ng ginagawang obligasyon ang pagbibigay. May nagkukwento sa amin na pag hindi ka nagbibigay ng 0%, ibinubulgar daw sa leadership." Nanlaki ang mata ko. "Sino nagsabi?" "Si Brother Manny." Hindi ako agad nakapagsalita. Pero sa loob ko, parang may nabali. Isang ugat na matagal nang pinilit panatilihing buo, ngayon ay tuluyan ng napigtal. Lumipas ang mga araw. Mas lalo akong napapalapit sa mga miyembrong matagal nang hindi napapansin. Doon ko narinig ang mga tahimik na reklamo, ang mga pasimpleng hinala, ang mga luha ng mga taong nanahimik dahil bawal magtanong. Isa si Teresa, isang single mother sa kanila. Lumapit siya sa akin isang hapon habang pauwi ako. "Pastora, pwede bang magtanong?" "CJ, bakit po kapag hindi kami nakapagbigay, parang napapansin namin na hindi na kami natawag para magsalita o magsamba?"
Natahimik ako. Ako po, ginagawa ko iyon hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto kong maglingkod. Pero parang hindi sapat. Pag-uwi ko, hindi ko napigilang umiyak. Sa harap ng altar sa bahay, lumuhod ako, hawak ang rosaryo. Kung ito ang simbahan na itinayo sa iyong pangalan, Panginoon, bakit ganito ang nararamdaman ko? Walang sagot. Pero sa dibdib ko, parang may kirot na hindi ko na kayang tiisin. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan kong kausapin ang council. Ibinanggit ko ang mga concerns, ang mga inconsistency sa finances, ang mga pananakit sa mga miyembro. Ngunit ang natanggap ko'y malamig na tugon. Elena, sabi ng isa sa kanila, baka kailangan mo lang magpahinga. Masyado ka ng emosyonal. Ako ang emosyonal. At hindi natin pwedeng hayaang maapektuhan ang simbahan ng damdamin lang. Pero katotohanan ito. Tahimik sila. Tumingin-tingin sa isa't isa. At sa katahimikan na yon, alam ko na. Hindi ko na sila kaalyado. Minsan, hindi mo kailangan ng malakas na sigawan para malaman mong wala ka ng lugar. Minsan, sapat na ang katahimikan. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ng sulat. Hindi nakapirma pero malinaw ang tono. Tumigil ka na sa kakatanong, Pastora. Baka masira ang buong simbahan. At ikaw din. Wala akong ideya kung sino ang nagsulat. Pero ramdam ko ang pananakot. At doon ako pinilit ng tadhana na mamili. Manatiling tahimik at makibagay. O ipagsigawan ang totoo at mawala ang lahat. Buong buhay ko, naniwala akong ang pananampalataya ay liwanag. Pero ngayon, kitang-kita ko na. Minsan, ang anino ay nagtatago sa likod mismo ng krus. At isang pangyayari ang tuluyang nagbago ng lahat, isang desisyon na walang balikan. Nagising ako isang umaga na parabang bigla na lang natulog ang buong mundo. Tahimik ang paligid. Walang mensahe sa telepono. Walang tawag. Walang paanyaya. Wala. At doon ko naisip ito na ang araw. Ang araw na matagal kong iniiwasan. Ang araw ng pagtalikod. Pero hindi pagtalikod sa Diyos. Pagtalikod sa kasinungalingan. Tumayo ako sa harap ng salamin. Hawak ang rosaryong matagal nang hindi nawawala sa bulsa ko. Gusto kong i-record sa isip ko kung sino ako bago ako magbago. Bago magbago ang lahat. Elena, bulong ko sa sarili, handa ka na ba? Hindi. Pero kailanman, ang katotohanan ay hindi darating kapag handa ka na. Dumadating ito kahit kailan at ang tanong lang, tatanggapin mo ba? Dumiretso ako sa simbahan. Walang sermon, walang dasal. Sumulat ako ng liham para sa core council, inilapag sa altar ng opisina. Iyon ang huling beses na tumayo ako roon hindi bilang leader, kundi bilang saksi ng isang sistemang pinagsilbihan ko ng buong buhay. Isang simpleng linya lang ang isinulat ko. Hindi ko na kayang magsinungaling. Pagkalabas ko sa pintuan, naramdaman ko agad ang bigat na bumaba sa balikat ko. Ngunit sa parehong sandali, isang malamig na takot ang gumapang sa batok ko. Ilang oras lang ang lumipas, nag-viral na ang balita. May nag-leak ng resignation letter ko. May mga nagdagdag ng sariling bersyon. May nagsabing iniwan ko ang simbahan dahil may bago akong relihiyon. May nagsabing sumapiraw ako sa kulto. Ang pinakamasakit, may nagsabing sinapian na raw ako ng demonyo. Tumulog ang telepono ko, sunod-sunod. Kaibigan. Kapatid sa pananampalataya. Pamilya. Pero hindi ito mga tawag ng pangunawa. Isa-isang mensahe. Pinagdarasal ka namin, Elena. Sana bumalik ang liwanag sa'yo. Nakakalungkot na ginamit ka ng kaaway. Wala ka na sa ilalim ng biyaya. Isang tawag lang ang sinagot ko, ang kay Mama. Anak, bakit? Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Ma, gusto ko lang hanapin ang totoo. Hindi ba't si Kristo ang katotohanan? Bakit mo siya tinalikuran? Hindi ako nagsalita. Hindi na kita maintindihan, Elena. At ibinaba niya ang tawag. Para akong nabasag. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa pakiramdam na nawala ang tanging taong umaasang mananatili. Sa loob ng ilang linggo, wala akong matuluyan. Ang dati kong bahay ay nakapangalan sa simbahan. Pinakiusapan ako na umalis agad dahil nakakatisod daw sa mga miyembro ang presensya ko. Tumira ako sa sofa ng isang kaibigang matagal ko nang hindi nakakausap. Wala akong kita, wala akong trabaho.
Hindi ako makapaghanap ng bagong simula dahil ang pangalan ko ay parang banta. Ang dating respetado ngayoy tila salot. Naglalakad ako minsan sa palengke nang may biglang sumigaw. Ikaw ba si Pastora Elena? Tumango ako, maliit ang ngiti. Bakit mo tinapakan ng Diyos? Nag-freeze ako. Ano po? Ang dami mong sinirang pananampalataya. Ang dami mong ginulo. Wala ka ng respeto sa banal. Hindi ako sumagot. Tumalikod lang ako at naglakad palayo. Ngunit bawat hakbang ay parang dagok. Isang dating miyembro ang dumura sa lupa habang dumadaan ako. Isang dating kaibigan ang umiwas ng tingin. Hindi ko inasahan na ganoon kasakit ang pagtalikod. Isang gabi wala akong makain. Wala akong tulog. Umuulan. Umuulan ng malakas, parang pinapalakas ang bawat hampas ng realidad. At sa ilalim ng isang bubong sa tapat ng saradong bakery, nakita ko ang sarili kong nakaupo, basang-basa, nakayuko. Sa kamay ko, rosaryo ni Mama. Bakit ko ba to dinadala pa, bulong ko? Hindi ba ako pinagtaksilan na ng lahat, pati ng paniniwala ko? Nais ko na itong itapon. Pero hindi ko magawa. At sa sandaling iyon, may dumaan sa harap ko, isang matandang lalaki, may dalang payong at maliit na sako ng mga paninda. Napatingin siya sa akin. Iha, mukhang kailangan mo ng mainit na tsaa. Hindi ko siya kilala. Pero sa gutom ko't lamig, tumango ako. Dinala niya ako sa maliit niyang tindahan, hindi malayo. Parang lumang kwadro ng tindahan ng mga gamit pang relihiyon. May mga Biblia, kandila, krusipiho at mga rosaryo. Naupo ako sa gilid habang nilalagyan niya ng tubig ang takure. Gusto mo bang tumingin-tingin habang naghihintay? Tanong niya. Tumango lang ako. Habang iniikot ko ang paningin ko, isang bagay ang humatak sa atensyon ko, isang rosaryo, kakaiba sa lahat. Kulay itim, simpleng krus, walang ukit, walang palamuti. Kakaiba ito sa lahat ng rosaryong nakita ko. Inabot ko ito. Nang hawakan ko, may dumaloy na init sa palad ko. Para bang may buhay. Para bang may tinig sa loob ko na nagsabing, simulan mo ulit. Magkano po ito? Tanong ko. Ngumiti ang matanda. Para sa'yo, wala. Hindi po ba kayo malulugi? Ang pagbalik ay hindi kailanman lugi. Bumalik ako sa upuan, tahimik lang. Umuulan pa rin. Uminom ako ng mainit na tsaa. Tinapik ng matanda ang balikat ko bago lumabas sa likuran. Naiwan akong mag-isa sa tindahan. Sa kamay ko, hawak ang bagong rosaryo. Pinagmasdan ko ito. Iba ito sa luma. Mas mabigat. Mas tahimik. Hindi ko alam kung bakit ko ito binili. Pero paglabas ko sa pintuan ng tindahan, may naghihintay sa akin na hindi ko inaasahan. Isang linggo matapos kong bilhin ang rosaryong itim sa tindahan ng matanda, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Parang may panibagong hangin na gumagalaw sa paligid ko, hindi siya mabigat gaya ng dati, pero hindi rin magaan. Parang paanyaya. Parang bulong. Isang araw, habang naglalakad sa kahabaan ng kalye sa gilid ng downtown, napadaan ako sa isang lumang simbahan. Malaki ito, kulay puti, may mga lumang bintana na gawa sa makukulay na salamin, at sa tuktok ng kampanaryo, isang krus na tila laging nakamasid. Simbahan Katoliko. Hindi ko alam kung bakit ako huminto sa harap nito. Dati, kahit dadaan lang ako sa ganitong lugar, mabilis akong lumalakad, minsan pa nga'y tumatawa sa sarili, sinasabing, puro imahe, puro ritual, walang saysay. Pero ngayon, may kung anong humila sa akin. Inabot ko ang itim na rosaryo sa bulsa. Pinisil ko ito ng mahigpit. Huminga ng malalim. At tinulak ang mabigat na pinto. Pagpasok ko, malamig ang loob. Tahimik. Isang uri ng katahimikang hindi nagpapatahimik ng isip, kundi nagpapatahimik ng puso. Sa harap may ilang tao. Nakaluhod. Tahimik. Hindi nakataas ang kamay. Hindi sumisigaw. Basta naroon lang. Nananahimik kasama ang Diyos nila. Umupo ako sa pinakahuling bangko, dahan-dahan, parang ayokong madistorbo ang hangin. Pinagmasdan ko ang paligid, ang altar, ang mga kandila, ang estatwa ni Maria. Sa dati kong pananaw, ito'y idolatry. Pero ngayon, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may parte sa akin na humahanga. Hindi ko masabing naintindihan ko ang nakikita ko. Pero malinaw, hindi ko na rin kayang husgahan ito. Pumasok ang pari, sinimulan ang misa.
Hindi ko kabisado ang mga dasal. Hindi ko alam ang mga galaw. Pero nanatili akong nakaupo. Nakikinig. Nakamasid. Ang mga salita ay lumulutang sa ere. May lalim. May katahimikan. May bigat. Panginoon, maawa ka niya. Sa gitna ng misa, dumating ang bahagi kung saan isa-isang lumapit ang mga tao sa harapan. May ilang matanda, ilang kabataan, ilang pamilyang magkahawak kamay. Tahimik. Disiplinado. Isang linya ng pananampalataya. Naglakad sila papunta sa altar. Isa-isang tinanggap ang rosaryo mula sa pari. Isang matandang babae ang lumapit. Mabagal ang hakbang. Nakasuot ng telang kulay asul. Nakayuko. Tinanggap ang rosaryo na may malalim na tingin. Tumango sa pari. At umalis. Hindi ko alam kung bakit, pero tumayo ako at sinundan siya. Lumabas siya ng simbahan, hindi ako kalayuan sa likod niya. Hindi ko alam kung ano nang hinihintay ko. Wala akong plano. Pero may boses sa loob ko na nagsasabing, sundan mo siya. Lumakad siya sa isang makipot na eskinita sa gilid ng simbahan. Tahimik. Wala siyang lingon. Ako naman parang nahipnotismo. Pusong mabilis ang tibok. Isang kamay sa bulsa, hawak ang aking rosaryo. Pagdating sa isang sulok, huminto siya. At ang sumunod na nakita ko, ni sa panaginip, hindi ko inakalang mangyayari. Muntik na akong tumakbo. Tumigil ang matanda sa gilid ng isang poste, malapit sa isang basurahan. Sa ilalim ng dilaw na ilaw mula sa street lamp, lumingon siya saglit sa paligid, pagkatapos ay dahan-dahang inilabas mula sa bulsa ng kanyang duster ang rosaryo na ibinigay sa kanya sa simbahan. Hindi ko alam kung anong eksaktong inaasahan kong makita. Baka akala ko'y magdadasal siya, o baka may isusuot lang siya sa paligid ng leg. Pero hindi. Sa halip, inangat niya ito sa antas ng kanyang mukha, tiningnan ng ilang segundo, at pagkatapos ay inihagis pababa. Tuluyang lumapat ang rosaryo sa semento. At bago ko palubusang maunawaan ang nangyayari, tinapakan niya ito. 1, 2, 3 beses. Marahan. Walang pagmamadali. Walang pagdadalawang isip. Nanigas ang buong katawan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gusto kong sumigaw. Tumakbo papunta sa kanya. Pigilan siya. Gisingin siya. Kausapin. Anumang paraan para ihinto ang ginagawa niya. Pero ang mga paa ko parang nakabaon sa lupa. Hindi ako makagalaw. Naglakad ang matanda palayo. Hindi lumingon. Hindi nagmamadali. Walang emosyon. Ako naman, naiwan sa bangketa, hawak ang sariling rosaryo, nanginginig ang mga daliri. Ano yon? Bakit niya ginawa yon? Dahan-dahan akong bumalik sa simbahan. Hindi pa tapos ang misa. Tahimik kong binuksan muli ang pinto, umupo sa huling bangko, at pinilit pakalmahin ang sarili. Pagkatapos ng misa, lumapit ako sa pari. Hindi ko alam ang kanyang pangalan, pero may isang bagay sa kanyang presensya na tila nagsasabing ligtas akong magsalita. Father, may nakita po akong nauutal ako. Umiti siya ng banayad. Sabihin mo lang, Hija. Inilahad ko ang lahat. Kung paanong sinundan ko ang babae. Kung paanong nakita ko siyang tinapakan ang rosaryo. Kung paanong gusto ko siyang pigilan pero hindi ko nagawa. Tahimik lang siya habang nagsasalita ako. Walang reaksyon. Walang galit. Walang takot. Pagkatapos kong magsalita, tumango siya. Hindi mo kasalanan ang nakita mo. Pero bakit niya ginawa yon? Bakit, tanong ko, may galit at takot sa tinig. Hindi ko alam, Anya, pero minsan, may mga tao talagang hindi nauunawaan ang halaga ng banal. At minsan, ang masakit ay nauunawaan nila ito, pero sinusubukan nilang takasan. Paano po yon? Hindi ko masagot ng diretsyo. Pero baka hindi insulto ang nakita mo. Baka paanyaya. Napakunot ang noo ko. Paanyaya. Tumango siya. Hindi lahat ng pagkawasak ay masama. Minsan, kailangan mo munang masira ang bagay para matuklasan kung ano ang nasa loob. Tahimik kami sandali. Saan po ako maaaring umupo para magdasal? Itinuro niya ang isang maliit na kapilya sa gilid. Doon. Wala masyadong tao. Doon ka magsimula. Tumango ako. Umalis akong may halong takot, gulo, at kakaibang kapayapaan.
Isang uri ng kapayapaan na hindi dahil sa pagkaintindi, kundi dahil sa pagtanggap na hindi ko kailangang maunawaan ang lahat. Hindi pa. Pagka-uwi ko sa maliit kong kwarto sa inuupahan kong boarding house, inihiga ko ang sarili sa kama. Hawak ko ang itim na rosaryo. Pinagmasdan ko ito. Sa isipan ko, bumalik-balik ang imahe ng matanda. Ang mga yapak. Ang tunog ng rosaryo sa semento. Ang walang emosyon niyang mukha. Hanggang sa napapikit ako at unti-unting inabot ng antok. Sa panaginip ko, nasa simbahan ako. Walang tao. Wala ring tunog. Lahat ay kulay abo. Ako'y nakatayo sa harap ng altar. Sa ibabaw ng altar naroon ang rosaryo. Ang rosaryong hawak ko ngayon. Kulay itim. Matibay. Tahimik. Lumapit ako. Tumingin sa paligid. Wala. Hanggang sa narinig ko ang boses, malalim, pamilyar at galing sa loob ko. Kung mahal mo ito, bakit mo hinahawakan lang? Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Hawakan mo ng buo. O bitawan mo ng buo. At bago ko pa maisip ang sagot, itinapon ko ang rosaryo sa lupa. At tinapakan ko ito. Isang hakbang. 2. 3. Ngunit habang ginagawa ko yon, hindi ako nakaramdam ng galit. Ang naramdaman ko ay kalayaan. Kasabay nito, isang lalim ng sakit, parang pagputol ng bahagi ng pagkatao ko. Habang tinatapakan ko ang rosaryo sa panaginip, para bang may gumuguhong pader sa loob ko. At mula roon, lumabas ang isang liwanag. Malambot. Mainit. Payapa. Nagising akong pawis na pawis, nanginginig. May luha sa mga mata ko. Agad kong hinanap ang rosaryo sa tabi ng unan. Nandoon pa rin. Buo. Hindi sira. Pinisil ko ito. Mahigpit. Panginoon, bulong ko. Ano tong ibig sabihin? At habang nakatitig ako sa kisame, tanging isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Paano kung ang panaginip ko ay hindi guni-guni kundi mensahe? Hindi ako agad bumalik sa simbahan pagkatapos ng panaginip. Ilang araw akong nanahimik sa maliit kong kwarto. Kumakain, natutulog, umiiyak, nagdarasal, lahat ng iyon, parang paulit-ulit pero walang kasiguraduhan. Ang tanging palagi kong kasama ay ang itim na rosaryo, palaging nasa ilalim ng unan, sa palad o sa bulsa. Hindi ko alam kung anong susunod kong hakbang. Pero alam ko, hindi ko na kayang itago ang damdaming bumabagabag sa loob ko. Kaya isang hapon, naghanap ako ng isang psychologist. Isa siyang babaeng nasa late 40, tahimik magsalita, pero may mga matang tila kayang makita ang pinakailalim ng kaluluwa. Hindi ko pa man naisasalaysay ang lahat, tila nauunawaan na niya ang bigat sa dibdib ko. Elena, anya sa aming unang session, hindi mo kailangang madaliin ang pag-unawa. Minsan, ang mahalaga lang ay umamin na nasaktan ka. At doon ako tuluyang umiyak. Hindi ko alam kung dahil sa mga salita niya o dahil may taong sa wakas ay hindi ako tinanong ng, bakit mo ginawa yon, kundi sinabi lang, sige, ikwento mo. Linggo-linggo akong bumabalik sa kanya. Hindi kami agad tumalon sa usapin ng relihiyon. Puro damdamin muna. Takot. Galit. Pagkawala. Kahiyaan. Hanggang sa isang araw, ibinahagi ko ang panaginip. Nakatitig lang siya habang nagsasalita ako. Pagkatapos, tinanong niya sa panaginip, ano nang naramdaman mo habang tinatapakan mo ang rosaryo? Kalayaan, sagot ko. Pero kasabay nito hiya. Lungkot. Parang ako'y lumayo. Tumango siya. Baka hindi mo tinapakan ng Diyos, Elena. Baka tinapakan mo ang anyo ng pananampalatayang hindi na para sa'yo. Hindi ako agad nakasagot. Ang rosaryo ay simbolo, dagdag niya. Pero ang Diyos, higit pa roon. Baka kailangang mabasag ang dating simbolismo para makita mo ang bagong mukha ng pananampalataya. Sa sumunod na linggo, bumalik ako sa simbahan. Tumayo ako sa pintuan ng kapilya, tanga ng rosaryo, at sa unang pagkakataon, pumasok akong hindi bilang panauhin, kundi bilang isang taong handang makinig. Nagkita ulit kami ng pari. Pinaupo niya ako sa kanyang opisina. Mainit ang tsaa, malamig ang simoy ng hangin sa labas. Tahimik kami sa unang 5 minuto. Ano ang dinadala mo ngayon? Tanong niya, kalmadong boses. Ipinagtataka ko pa rin ang panaginip. Kung bakit ko iyon ginawa. Kung ano nang ibig sabihin nito. Tinitigan niya ako.
Pwede bang itanong ko sa iyo ang mas mabigat na tanong? Tumango ako. Mas galit ka ba sa Diyos o sa kung paano siya ipinakilala sa iyo noon? Parang tinamaan ng kidlat ang puso ko. Napasinghap ako. Doon ko naintindihan. Hindi ako galit sa Diyos. Galit ako sa pangakong binitawan ng mga taong nagsabing sila ang tanging may karapatan sa Kanya. Galit ako sa takot. Sa kontrol. Sa panghuhusga. At mula sa araw na yon, nagdesisyon akong magsimula ulit. Lumapit ako sa pari matapos ang isa pang misa. Handa na akong lumapit. Hindi bilang pastora. Hindi bilang kritiko. Kundi bilang isang taong naghahanap. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang maging perpekto para tanggapin. Kailangan mo lang maging totoo. Inalok niya ako na dumaan sa proseso ng pagtanggap bilang bagong miyembro ng simbahang Katoliko. Catechism classes. Personal na discernment. At higit sa lahat, pagkilala sa sarili. Sumang-ayon ako. Ilang linggo ang lumipas, araw-araw akong bumabalik sa simbahan. Hindi upang magsalita, kundi upang makinig. Sa mga kwento. Sa mga tanong. Sa katahimikan. Dumating ang araw ng binyag. Simpleng seremonya lang. Kaunti lang ang tao. Ngunit ang bigat ng emosyon ay parang bagyong tumama sa puso ko. Basa pa ang aking buhok nang lapitan ako ng pari. May hawak siyang rosaryo. Hindi ito tulad ng luma. Hindi rin tulad ng itim na hawak ko noon. Ito'y gawa sa kahoy. Magaspang. Simpleng cross. Walang ukit. Pero nang ibinigay niya ito sa akin, para bang biglang nawala ang lahat ng bigat sa balikat ko. Ngayon, sabi niya, hawakan mo ito, hindi bilang relikya, kundi bilang paalala na ang pananampalataya ay hindi kailanman perpekto, pero palaging buhay. Hawak ang bagong rosaryo, lumabas ako ng simbahan. Tumingala sa langit. Malinis. Maliwanag. Mapayapa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman kong totoo ang ngiti ko. Hindi na ako takot. Hindi na ako galit. Hindi na ako tanikala ng dati. Akala ko ito na ang dulo ng aking kwento. Pero may isa pang revelasyon na bumago ng lahat. Maraming taon ang lumipas mula nang huling beses akong tumayo sa entablado bilang pastora. Ngayon, ang entablado ko ay isang maliit na komunidad sa gilid ng syudad. Walang spotlight. Walang mikropono. Walang palakpakan pagkatapos ng sermon. Ang meron lang ay mga kwento. Mga tao. Mga tanong. At ang pagsisikap na unti-unting itayo ang buhay, piraso-piraso. Nagsimula akong tumulong sa mga outreach para sa mga batang lansangan. Nagtuturo ako ng basic literacy tuwing umaga at sa gabi, sumasama ako sa feeding program. May mga araw na mahirap. May mga araw na walang nakikinig. Pero sa bawat mata na naglalambing ng atensyon, bawat ngiting nabubuo mula sa gutom, doon ko naramdaman ang Diyos. Hindi sa pulpito, kundi sa simpleng palad ng batang may bahid ng bigas sa pisngi. Isang araw, habang namimili ng supplies para sa isang community kitchen, may tumawag sa likod ko. Elena. Pagharap ko, si Mama. Hawak ang isang plastic bag, tila may pinamili rin. Tumigil ang mundo ko saglit. Hindi siya agad nagsalita. Pero nang magtagpo ang aming mga mata, parang bumalik ang lahat, ang hapdi, ang luha, ang lamat at higit sa lahat, ang pangungulila. Lumapit siya. Anak, patawad. Hindi ko na pinigil ang sarili ko. Yumakap ako sa kanya, mahigpit. Pareho kaming umiyak. Doon, sa gitna ng palengke, walang simbahan, walang sermon, walang doktrina. Wala kundi dalawang pusong napagod sa katahimikan at dumulog sa katotohanan. Isa-isang nagsibalikan ang mga dating kaibigan. Hindi lahat. Hindi agad. Pero sapat para maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Sapat para mapalitan ng bagong alaala ang mga luma. Tuwing gabi, bago matulog, hawak ko pa rin ang rosaryo. Hindi bilang simbolo ng pananampalatayang perpekto, kundi bilang paalala ng landas na nilakaran ko, magulo, magaspang, puno ng sugat, pero totoo. Isang gabi, habang tahimik akong nagdarasal, biglang bumalik sa isip ko ang panaginip. Ang pagtapak ko sa rosaryo. Ang bigat ng ginawa ko. Ang sakit. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ko tinapakan ng Diyos. Tinapakan ko ang mga paniniwalang pumigil sa akin na makalapit sa Kanya.
Kailangan kong tapakan ang nakaraan para maramdaman kung gaano ito kabigat. At kung paano ito bitawan. Kailangan kong yumuko, hindi para magpasakop sa isang sistema, kundi para damhin ang tunay na kapakumbabaan. Kailangan kong masaktan, hindi para maparusahan, kundi para muling matutong magmahal ng mas totoo, mas tahimik, mas totoo sa sarili. Ngayon, ako ay muling nabuo. Hindi dahil binura ko ang nakaraan, kundi dahil tinanggap ko ito. Inibig ko ang lahat ng bahagi ng aking kwento, ang tagumpay, ang pagkatalo, ang pagkaligaw, ang pagbabalik. Ako ngayon ay malaya. Ako ngayon ay totoo. At ako ngayon ay minamahal ng Diyos at ng sarili ko. Ngunit bago matapos ang kwentong ito, may isa pang tanong na nananatiling hindi ko pa rin masagot. At baka ikaw ang may sagot. Ikaw ba, naranasan mo na bang tanungin ang iyong pananampalataya? Hindi para talikuran ito, kundi para tunay na mahanap ito. Kung ay comment mo, ako rin. Dahil baka may iba pang tulad natin na kailangang marinig ito. Kung may kilala kang naliligaw sa dilim, ay share mo ang kwento ko sa kanila. Baka ito ang liwanag na matagal na nilang hinihintay. At kung nais mong marinig ang susunod na kwento, ang tungkol sa isang dating ateista na nakakita ng milagro, mag-subscribe ka na. Dahil minsan, ang pinakamalalalim na pananampalataya ay nagsisimula sa pinakamatinding pagdududa. Naway ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ang siyang sumaiyo. Hanggang sa muli. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.